Ilang magsasaka sa Benguet, itinapon na lamang ang mga aning gulay dahil sa mababang presyuhan. Ang detalye sa report ni Sandy Salvacio. Kilo-kilong carrots, pechay at repolyo ang itinapon sa gilid ng kalsada sa Tublay, Benguet dahil umano sa oversupply. Sa cellphone video na kuha ni Yus Cooper Grail Polig, kita ang ilang residente na kumukuha ng itinatapong gulay na ipapakain daw sa kanilang mga alagang hayop. Ayon sa ilang magsasaka, mahaba raw ang pila sa trading center na inaabot ng 2 araw. At kapag nagbababa na raw sila ng gulay, hindi na maganda ang kalidad at halos wala nang bumibili. Kaya napipilitan silang itapon na lang ang mga ito. Wala pang pahayag kaugnay nito ang Department of Agriculture. Sa panayam ng GMA Regional TV sa Trading Operations Division ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center, paiba-iba raw ang presyohan sa bagsakan depende sa supply at demand ng mga gulay. Hindi kasi masasabi na normal ngayon kasi usually itong volume ng baptisi na to is sa December siya, sa peak. So meaning nag-peak siya ngayong mga last 4 days. Yes. As of our monitoring naman throughout nung weekend is stable naman siya. Bagamat bumababa ang bilang ng mga farmers truck nitong weekend, nakaapekto raw dito ang mga road closures bunsod ng landslide. Si Paul na galing pa ng Mangkayan, naranasan umanong matenga ng ilang oras sa biyahe dahil sa masamang panahon at nadadaan ng landslide. Naistakan kami di rabi ita ada slide dito sayangan. Nababamot dito sa second class gami. Tumada sa second class 20 pa nga to. At least ada mabati. Igatang miti abuno. Samantala, nagbubungkal na sa bukid ang ilang magsasaka ng gulay sa La Trinidad para sa muling pagtatanim. Nasira kasi ang karamihan sa kanilang unang itinanim matapos mababad sa baha ang kanilang sakahan. Kasi nga, baha na, mabaha. Baha yung mga pananim kaya kailangang palitan, tanim ulit. Meron din ma'am nakuha kaso nga lang, kunti. Sa paunang assessment ng DA-CAR, 1,092 na magsasaka at mangingisda ang naapektuhan. Umabot naman sa tinatayang 16.48 milyong piso ang kabuuang pinsala sa sektor ng agrikultura sa buong Cordillera. Pinakamalaki sa mga naitalang pagkalugi ang crops na umabot sa 15.63 milyon pesos. Kasama si Ron Alister Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.